Nako, dito po sa nangyayaring ito na lumabas na ho ang mga pangalan ng mga senador at congressman. Pero ako naniniwala, hindi pa kumpleto yan. Marami pang sasabit. Ang tanong ngayon, anong gagawin natin ngayon ng mga mamamayang Pilipino? Ano ang gagawin ngayon ng Office of the President? Kasi ito pong Kongreso at Senado ay matataas na mga opisina ng pamahalaan. Sa ilalim po ng saligang batas, public office is public trust. Paano tayo magtitiwala pa kung ganitong ang mga senador at congressman ay kumukuha pala ng 25% bilang proponent ng mga project sa kung saan lugar dito sa ating bansa. Although sila po'y inakusahan, natural lang naman sila yung magdi-deny, pero mas marami po ang naniniwalang totoo ito kasi bilyon o trilyon ang perang nawala. At ang mga nag-aakusa ay ang mga nag-aproba ng project at nagpatupad ng project. Kasi pag contractor at engineer, sila po yung gumagawa ng project, sila po yung nag-implement ng project, sila po yung talagang may kinalaman at yun po yung umamin. Pinakamataas na opisyal ng DPWH na umamin ay si Undersecretary Roberto Bernardo. Tapos District Engineer Alcantara, Assistant Engineer, District Engineer Hernandez, Mendoza. Halos lahat na po na pinagdaan ng pera sa DPWS ay umami na talagang merong anomalya at sila ang nagdadala ng mga komisyon, ng mga proponent ng project. Pag sinabing proponent, yung nasa likod, nag-assign at nagbigay ng project sa kanilang mga lugar, area of responsibility, na mga congressman at senador ang gumawa. Ay ang Senado at Kongreso ay napakataas pong opisina ng pamahalaan. Tapos sila pala yung gumagawa ng ganito. Anong mangyayari? Grabe po. I-abolish ang Senado at Kongreso. Siguro, mabubuhay naman tayo kung walang congressman at senador. Dalawa na lang ang ahensya ng gobyerno ating pagtiwalaan. Ang Executive Department, Office of the President, at saka ho ang Judicial Body. Hindi na naman natin kailangan ng mga batas sa dami na ng mga batas natin. Makakatipid pa tayo kasi ilang bilyon ba ang gastos natin sa Senado at Kongreso taon-taon. Tapos sila isanggot pa sa katiwalian. Di ba napakaraming bilyon o trilyon ang ginagastos natin sa Senado at Kongreso. Tapos sila pa ang sangkot at sabit sa graft and corruption. Grabe na ito. Abolish Congress at Senate. Ako naniniwala kasi yung mga dating congressman, kasalukuyang congressman, dating senador at kasalukuyang senador, hindi man lahat, marami dyan sasabi talaga. Marami dyan kumita talaga. Kasi nga yung kanilang kapangyarihan doon sa insertion, mag-identify ng project, magrekomenda at maglagay ng district engineer, magrekomenda ng mga kaibigang kontraktor dahil kanilang pinanser tuwing eleksyon, yan po ang ugat ng kalokohang pinagkagagawa nila sa pera ng bayan. Sila ho talaga ay kampihan from day one. Before election, makakampi. During election, makakampi. Pagkadating ng eleksyon, kampi-kampi sila. At kanilang hinuhubaran ang mga Pilipino na siyang may-ari ng pera. Kaya ho, sang-ayon na rin ako. Hindi ko lang alam kung paano gagawin yan. Kasi ho, sa ilalim ng saligang batas, mayroong 3 branches of government, presidential system of government, executive department, legislator, Senado, Philippine Congress, at judicial body. Pag inabolish natin ang Kongreso at Senado, dapat galawin ang saligang batas. Pero paano tayo magtitiwala pa rito? Uulitin ko't paninindigan ko. Sa kasalukuyan ng sitwasyon, kulang pa yung mga pangalang lumabas na congressman at senador. Marami pang dapat lumabas. Kasi ang kanilang pinag-uusapan lang dito, 23, 25, 22 to 25, 3 taon lang ng Marcos administration ay yung mga nakaraang gobyerno. Sa Duterte administration, huwag natin kalimutan, umamin na si Diskaya. 2016 sila nag-umpisa na nagkamal at yumaman 2016 hanggang 2025. Kung politiko, kontraktor,
financer ng politiko, district engineer, sa buwatan, lahat ho sila. Ganong kalupit, ganong patindi ang ginagawa sa pera natin at sa mga Pilipino. Palagay ko ay kailangan mag-rally pa ulit. Kailangan mas ipakita at papalakasin pa ng taong bayan ang kailang pagkakaisa tungkol dito. Kulang yung ginawa noong September 21. Pero huwag tayong sumama doon sa mga magugulo. Nananggulo dyan sa Mindiola at Recto. Hindi ganon. Ang samahan natin yung katulad ng ginawa sa Luneta at ginawa sa EDSA Shrine at Power Monument. Nakita ko yan kasi nagpunta ko doon. Maayos ang programa at karapatang sinabi nila. Malinaw na malinaw pa ho sa sikat ng araw sa buong mundo na tayo po'y ninakawan, inabuso ng mga politiko, ng mga taga-DPWS at ng mga pribadong sektor ng mga kontraktor. Mananatili ba tayo na ganito na lang? Mananatili ba na mananahimik ang mga Pilipino? Hindi dapat. Although meron tayong batas na dapat sundin. Kaya kailangan mag-ingay ang Pilipino, utusan, obligahin, i-pressure ang gobyerno na mag-file ng kaso, hulihin, kumpiskahin ng pera, now na, forthwith, kaagad-agad. Tama yung ginagawa ni Secretary Remulla. Pag kami mga statement na ganyan, kinukuha niya kaagad, ini-evaluate para maging ebidensya, i-file ang kaso. Grabe ho. Nakakahiya, nakakagalit. Walang turista at walang kapitalistang magtitiwala sa Pilipinas pagka ganito. Dahil takot silang baka yung kailang pera ay makuha nang wala sa lugar. O yung mga turista ay matakot dahil baka magulo ang Pilipinas. Eh sino namang matutuwang Pilipino sa ginagawang ito ng mga nasa gobyerno? Na matagal na nilang ginagawa, ngayon lang nabuko dahil tayo binaha, ngayon lang tayo nagkabukuhan dahil kumanta at sinabi ng Pangulo, ano ito? Bawal ito, hindi dapat ito. Panagutin natin, kasuhan ang lahat ng nasangkot dito. Ayun, kung hindi binulgar ng Pangulo, doon sa State of the Nation address, kaya naman pala sabi niya, mahiya kayo. Dahil nga ho, alam ng Pangulo ang nasa likod nito. Mga congressman, senador, kontraktor, at mga taga-DPWH. Ewan ko, hindi ko alam kung ano dapat gawin. Pero ang akin ho sinasabi, huwag tayong magsawa sa isyong ito. Karapatan ninyong magalit kayo, karapatan ninyong alamin ito, at ako naman po at ang aking mga channel, Mike Abi Opinions at itong MA Pinoy TV, hindi po ko titigil. Itutuloy natin ang pag-i-expose ng ganitong katiwalian at pagkondina sa mga magnanakaw sa pera ng mga Pilipino. Kahit sino pa sila, taga-executive department, taga-kongreso at senado, at kahit sino pa na pribadong sektor, wala tayong pakialam sa kanila. Sila ang matakot sa atin, huwag tayong matakot sa kanila. Yan po yung aking opinion at interpretation sa nangyayari ito. Sobra ang kanilang ginawa.